tapos na sa ating mga takbuhin, mga kapatid. Amen. Kaya ako po ay naniniwala na ang takbuhin natin ay papatuloy, mga kapatid. At alam ko, sa pagtakbo natin, minsan ay po ay nawawala. Yes. Hallelujah. Minsan tayo po ay humihina, nawawala ng resistensya, mga kapatid. Di ba, sinabi ko sa inyo na hindi natin in-expect, mga kapatid, sa ating buhay ang mga karanasan o mararanasan natin, pero dumadating natin, kaya nga mapagbantay tayo dapat. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Isipin daw natin palagi ang mga bagay na pangitaas o mga bagay na ang Diyos ang laging may akda, mga kapatid. Hindi po yung mga bagay na narito sa mundong ito, sa pansamantalang mundong ito, mga kapatid. Tayo po ay mag-iisip palagi, hallelujah, ng mga bagay na kung saan kinaroroonan, mga kapatid, ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen. Magkano po ba tayong lahat? Amen. Mayo tayong lahat, mga kapatid. At tayo po ay handa na. Hallelujah. Sa hapon ito, ating pong buksan ang ating mga Bible sa Mark, sa aklat ni Marcos. Mark chapter 8, verse 31. And he began to teach them that the Son of Man must suffer things and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes, and be killed, and after 3 days rise again. And he spake that saying openly, and Peter took him and began to rebuke him. But when he had turned about and looked at his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan, for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men. Amen. Hallelujah. Dakilang Panginoon sa hapon ito, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sa mga biyaya, Panginoon. O Diyos, sa hapong ito, alam ko, meron ka pong gustong papangyarihin. Na kung kami po ay magbubukas ng aming puso, handa-handa ka po, Panginoon, na pumasok dito. Kailangan po namin ng banal na Espiritu. Dahil meron kaming bugo, Amen. meron pagkakampi-kampi, merong pagkatalo-talo, merong Espiritu, Panginoon, na gustong sumira sa aming pananampalataya. Yes, Lord. Alam ko, Panginoon, meron ka pong nais. Kaya, ipahayag mo po sa amin, basagin mo po ang aming puso para po makapasok. Alisin mo lahat ng balakid. Alisin mo lahat ng hadlang. Alisin mo lahat, Panginoon, ang mga bumabagabag. Alisin mo lahat ang mga hindi karapat-dapat. At isipin nawa namin ang mga bagay na nagmumula lamang sa iyo. Yes, Jesus. Hallelujah. Ikaw po ang higit na nakakaalam, Panginoon. Ano man po ang sasabihin ng iyong lingkod, ito po ay pinasasabi ko, Panginoon. At nawa mo, nawaan po namin ito, Panginoon, sa hapon ito. Maraming pong salamat. Dakila ka, Panginoon. Let your Spirit flow in our midst, O God. Yes, Jesus. Hallelujah. At sa hapong ito, Panginoon, amin din po idinadalangin sa iyo ang isa pong naming kapatid sa Luzon na ngayon ay operahan ng pangalawa, Panginoon. Sister Annie Aronsi, Panginoon. Na ngayon, nasa ospital, nag-undergo, Panginoon, ng major operation of life. Lord, kumilos ka, Panginoon. Wala po kami magagawa sa ganang amin lamang. Kaya patuloy kami, Panginoon, magpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy kami, Panginoon, dumudulog sa iyong harapan.
dahil ikaw ang pinagmumulan ng kagalingan, Panginoon. Kami po ay instrumento lamang para humingi sa iyo ng awa at habag. Kaya nawa, kasihan mo siya, Panginoon. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Dahil bilang mo ka. Yes, Jesus. Maraming po salamat. At ang kapatiran din po sa bitungol, Panginoon, na nakaranas o Diyos ng 50-50 na nasa hospital ngayon, Panginoon, ang chance sa agad. Complete healing, Panginoon. Complete healing. Hallelujah. Maraming pong salamat. At tuloy ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, mga kapatid. Yung binanggit ko po dalawang pinag-pray, kilala niyo po yung Stella. Minsan kasi pagka umitigas yung kokote po natin, minsan ang Diyos talaga nanalo. Sa totoo lang. Kasi nagkatigasan kasi, pinakayuhan ko, nililis kasi. Ngayon, pangalawang operasyon na yun. At nagpipray tayo na sana, makarecover siya. Kasi puputulan na naman siya ng bituka. So, maiksi na yung bituka. Kaya pagka hindi na maidugtong, lalabas na lang mga. Hindi ko alam kung hanggang saan. Bunga po kasi kung minsan yung matigasan ng ulo. Kaya sana ang Kristiyano, hindi matigasan ng ulo. Pagpayuhan, makinig. Pinayuhan ko magpa-doktor ka, hindi. Umaasa sa herbal, sa food supplement. Kailangan po kasi po natin yung doktor. Hindi po tayo panatiko na hindi po tayo maniwala sa doktor. Amen? Amen. Pag sinabi kong pumunta ka sa doktor, pumunta ka sa doktor. Pag sinabi kong gagaling ka sa prayer, gagaling ka sa prayer. Pero hindi tayo maging panatik. Hallelujah. Yung isa naman, mga kapatid sa bitungol, ang unang findings, ectopic ang ibinontis niya. Nasa labas. 50-50 ang chance, ha? Kung ang katigas ng buhay. 14 years old. Hallelujah. So, nag-pray tayo, purihin ang Panginoon, kahapon ibinalita sa akin, lalabas na. Hindi pala nag-ectopic. Normal na. So, ganun kabuti ang Panginoon. Itong isa na lang, mga kapatid, na ating pong ipinagpipray sa Panginoon kasi masaya dahil ito ka na, mga kapatid. So, yan ang isang ano. Kaya, magsimba tayo palagi. Yes. Amen. Huwag natisod ka sa simbahan. Huwag natisod ka sa pagsisimba. Para ka lang sumipa sa kita. Amen. Mabuti pa tanggapin mo ang katotohanan baka hindi mo paalala sa Diyos. Kumali sa Amen? Amen. Hallelujah. Totoo yun, mga kapatid. Lahat ng mga natisod sa simbahan ngayon at balikan, natakot yun. Oo. Kasi pag nagsalita tayo, isang beses lang, ayaw ko lang pumangalawa. Kasi yung pangalawa, delikado yan. Hindi naman po sa nananakot po ako. Ang Diyos kasi pag mahal ka, pero Namamahal. tihin na talaga. Hello? Amen. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Para maisip natin, mga kapatid, paglalagay nga, mindful of the things of God. Kapatid na Leia, pakilagay. Yan po yung tema po natin. Isipin po daw natin talaga yung mga bagay na pinagbubulan ng Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, ang buong Musong Church, mga kapatid, nalulun po talaga dahil hindi namin alam, hindi natin alam kung makasurvive. Dahil nung dinala nga siya, mahina na, payat na, paghipan mo nga, medyo natumba na. Kaya, nakakalungkot, mga kapatid. Minsan kasi, sa totoo lang, hindi naman ako nagsasawang magpayo. Pinupuntahan ko sa bahay, sinasabihan ko, magpa-check up ka kasi alam ng doktor yung katayuan mo. Ang katawan natin, pinag-aaralan kasi yan. Ang doktor, binigay din ng Diyos yan. Ayaw. Pero mo, magpa-hospital lang kung ano-ano pang mga iniisip.
iisipin yung utang, iisipin yung katayuan, yung pera, gagastusin. Eh, magpadala ka na lang sa hospital, hayaan mo na yung mga malalakas. Yun pa yung kinakahihina eh. Kaya, hindi ko alam ha, kapag mamaya, kasi kagabi, alas 3 ng madaling araw, text na text sa pastor, pag-pray mo, sige, sabi ko, pinag-pray mo. Yun lang eh. Pastor, pag-pray mo, pag may problema na. Yung walang problema, hindi naman tinatawagan si pastor kahit madaling araw. Yeah? Gusto ko tumawag kayo, pastor, ang saya-saya ko, kahit madaling araw, pwede, sagutin ko kayo. Sino tatawag kay pastor, laki ng problema ko, madaling araw, alas 3 ko. Tinalingkuhan pa, mga kapatid, gigising ka umaga kasi maghahanda ka sa gawain, tapos alas 3 sa madaling araw tatawag mga kapatid. Pastor, pag-pray mo, ang laki ng problema namin. Yung panahon kasi mga kapatid ko na maraming pera, patungo mo, hindi mo, pastor, sama ka, hindi ka mag-gawa diba? Wala ka lang si pastor. Pag may problema na, bakit pastor makagagan sa tao? Hindi pa po ako naniniwala. Mamaya-maya ako. Inaano ko lang. Magwelo pa. Ang bibelo pa. Okay lang Kung yan, pagkasana pastor. nagkadrama lang ako. Kasi kung minsan mga kapatid, kaya kung minsan ginagaruti tayo ng Diyos, eh, paano mamula tayo eh. Everybody say amen. Hallelujah. So, yun po yun eh. Kaya nalulungkot ako dahil sabi ko parang hindi pa napapanahon eh. Kulang pa ang paglilingkod sa Diyos talaga. Pero wala tayong magagawa kung pray lang natin sa magising, wala pa eh, wala pang text eh. Kasi kanina umaga sinalang mga kapatid. Hindi pa natin alam. Talagang mahina ng katawan. Kaya kilala niyo naman ito. So, kaya mandati yun. Kaya mandati yun. Hallelujah. Millionaire yun. Kaya, hallelujah. Everybody say amen? Okay, so dito na po tayo. Ha? Huwag niyo na lang isipin yung sinabi ko. Ha? Pag-uwi niyo na lang isipin. Everybody say praise the Lord. Ako rin kasi nalulungkot ako. Pag meron ako isang kapatiran, hindi ko nakikita dito. Marami akong pinakita ngayon. Nalulungkot din Sino, ako. pastor? Sa Hello. meron, paluin sila. Hello. Pwede kayo? Ay, wag. Hindi. Sana Lord, maalala nila ako. Di nalulungkot talaga ako sa totoo. Kasi, ano mga kapatid, tayo bilang isang pamilya, napakaganda ng mga, wala, dati kasi walang pakialaman eh. Ngayon, meron na tayong pakialam sa isa't isa. Yes. Oo, ang sakit kasi ng kalingkingan, sakit ng buong katawan eh. Amen. Hallelujah. Kaya, dapat maisip talaga natin na, napakahalaga talaga si Jesus sa buhay ko. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, dito sa mensahe ito mga kapatid, pinapakita ng Panginoon yung pagkaisipan sa mga bagay mga kapatid ko na para sa Diyos. Mindful of the things of God. Isipin mo talaga. So, nung si Jesus nag-travel sa Caesarea mga kapatid, sinabi nga yung tatlong prediction na mangyayari sa kanya. Siya mismo mga kapatid. Na naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Ano yun mga kapatid? Una, magsasuffer siya ng napakaraming sufferings mga kapatid. Tapos, i-reject siya ipapatayin mga kapatid. But, after 3 days, siya po ay mabubuhay mula sa mga patay. Prediction po yun mga kapatid ko ng ating Panginoon. Iyan po yung mangyayari sa Kanya. Pero, isang disipulo mga kapatid, hindi ko alam, concern siya, mahal niya ang Panginoon, may concern siya mga kapatid ko sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Peter, Lord, di mangyayari yan over my dead body. Di mangyayari sa iyo yan, Panginoon. Walang gagalaw sa iyo. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Hindi mo alam ang kaisipan ng Diyos. Kaya sabi niya, Satanas, lumikod ka sa likuran ko. So, ang nakita ng Panginoon, mga kapatid kay Peter, yung